Ganun lang. Hindi ako nag-fix na halimbawa, yung downside is or 5%, yung upside 10%. Mahirap kasi yung ganung klaseng risk management kasi minsan 5% nakatapat doon sa support, mahirap naman mag-cut loss ng ganon. Tinitingnan natin, depende sa sitwasyon, depende sa chart, depende sa mga indicators, doon tayo makapag-desisyon. So, sa madaling sabi, depende sa atin. Pag medyo alanganin talaga yung setup, huwag nyo nang i-trade. For example, 10% yung downside, 10% din upside, huwag mo nang i-trade yun. Antayin mo na bumaba pa siya. For example, ganito, pwede mong antayin siya dito sa area na ito. Antayin mo na lang siya dito, diyan ka na mag-trade. Di ang upside mo, 12%. Diyan ka mag-cut loss. Di 4% lang yung downside mo. Yan ang pinakamagandang setup or risk management na mga ganyang klaseng sitwasyon. Huwag nating pilitin, 8% dyan, bibili ka na dyan. Yung downside mo, 8% din. Pag ganyang klaseng setup, 50-50, 50% upside, 50% downside, medyo alanganin yan. Antayin natin na bumaba dito sa area na ito. Nasa support siya, 11% to 12% upside mo. Sabay, ang downside mo is 4% lang. Na-break niya na yung support eh. Yung dynamic support niya, yung 200 ms, 100 ms, pili ka na mag-cut loss doon. Yung sa akin lang naman, mahirap kasi maglagay ng fix na ganito yung risk management natin. Ididepende natin sa strategy natin. Nag-cut loss ka na, nasa support na pala ng RSI, nasa oversold na pala, pag cut loss mo eksakto, umangat na fake out ka ngayon. Parang ganun lang. Yung importante kasi sa atin, yung bawat galaw ni market, naiintindihan natin. For example, na-break niya na yung 100 MA, na-break niya na yan, 100 MA. Na-break niya pa yung 200, ang dami nagka-cut loss na yan dyan, sa area na yan. Kahit sabihin natin na break na yung support, pag may bigla ang news dyan, na good news, tataas uli yun. Ganun lang naman yung market.